mabasa. At pangatlo, makatotohanan. Dapat ang impormasyon ay totoo o kapanipaniwala. Susuliin kung ang isang tekstong informatibo ay tama. Narito ang mga gabay na tanong sa pagsusuri. Mapagkakatiwalaan ba ang mga akda o tagapaglathala? Makatotohanan ba ang mga impormasyon o datos? Napapanahon ba ang mga impormasyon inilahad? Ngayon, talakayin naman natin ang uri ng tekstong informatibo. Una, ang paglalahad ng totoong pangyayari sa isayin. Ito ay uri ng tekstong informatibo na naglalahad ng mga totoong pangyayari na ganap sa isang panahon o pagkakataon, tulad ng mga balitang isinulat ng mga reporter o mga pangyayaring may historical hub. Pangalawa, ang pag-uulat ng impormasyon ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa tao, hayop at mga pangyayari tulad ng teknolohiya, global warming at cyberbullying. At pangatlo, ang pagpapaliwanag ay nagbibigay linaw kung paano o bakit nagaganap ang isang bagay o pangyayari. Layunin nitong makita ng magbabasa mula sa impormasyong nagsasaad kung paano umantong ang paksa sa ganitong kalagayan. Karaniwan itong ginagamit ng mga larawan, diagram o flowchart. Halimbawa nito ay ang siklo ng buhay ng paru-paro. Mga elementong taglay ng teksto informatibo. Una, layunin ng may akda. Ito ang intensyon ng manunulat tulad ng pagpapalawak o alaman o pagpapaliwanag ng mga komplikadong konsepto. Pangalawa, pangunahing ideya. Ito ang sentral na mensahe na nais parating ng teksto. Kadalasan, makikita sa pamagat o unang talata. Pangatlo, pantulong ng kaisipan. Mga detalye o informasyon na sumusuporta at nagpapailalim sa pangunahing ideya. Hindi lang yan. Ang pang-apat ay ang mga estilo ng pagsulat na ginagamit sa tekstong informatibo tulad ng Paggamit ng mga nakalarawang interpretasyon, larawan, guhit, diagram, chart at iba pa upang mas lalalim ang pag-uunawa. Magbibigay din sa mahalagang salita gamit ang pagsulat na nakadiin, nakahilis, nakasalungkuit o paglagay ng paniti o quotation marks. pagsulat ng mga talasanggunian. Nilalagay ang mga aklat at iba pang mga sanggunian upang mapagtibay ang katotohanan ng mga impormasyon. Ngayon, alamin naman natin ang iba't ibang uri ng tekstong informatibo batay sa estruktura ng paglalahad nito. Una, sanhi at bunga. Ipinapakita ang ugnayan ng mga pangyayari at kung paano ang isang kaganapan ay nagiging resulta ng naunang pangyayari. Pangalawa, paghahambing. Ipinapakita ang mga pagkakaiba at pagkakatulad sa pagitan ng mga bagay, konsepto o pangyayari. Pangatlo, pagbibigay definisyon. Ipinaliliwanag ang kahulugan ng isang salita, termino o konsepto upang malinaw na maunawaan ng magbabasa. Pang-apat, paglilista ng klasifikasyon. Naghahati-hati ng isang malaking paksa o ideya sa iba't ibang kategorya o grupo upang magbigay ng mas sistematikong pagtalakay. Sa kabuuan, ang tekstong informatibo ay mahalaga upang mas madali natin maunawaan ang iba't ibang aspeto ng ating mundo. Binabahagi nito sa atin ang mga kaalaman at impormasyon na may malalim na basihan at sistema ng pagpapaliwanag.